pa kami nagpe-pray. Pe-pray na muna kami. Pe-pray ba tayo, mahal? Ha? Yes. Pray tayo. Galing kami sa paghayo kanina. Okay naman. Nakapag-start ng gawain para sa couples ministry. At yan, si Jimuel at si May. Sana Nalagit ko pa yung pangalan. siyempre, hindi naman kailan. Sana magtuloy-tuloy. At salamat din sa aking asawa na lagi kong kasama sa paghayo. Hal, pray na tayo at baka tamarin pa tayo. Yeah. Come on. Ano? Joshua chapter 7 and 8 yung mabasahin namin ngayon. Yun yung devotion ng buong church. So, lahat ng member ng church nagkakaisa magbasa. Nata-timing lagi na mahaba yung mabasahin niya. Ikaw magbasa? Yun. So yun, tapos na kami mag-devotion ng aking asawa. Grabe yung word ng Lord. Yung binasa namin is Joshua chapter 7, chapter 8. Yung word ng Lord dito is yung instruction ng Lord na sa Israelita na wag kumuha ng kahit na ano doon sa Jericho. Pero sa kabila ng instructions na yun, lumabag pa rin sila. At si Akan, yung galing sa angkan ni Judah. So, dahil doon, nagalit si Yahweh at pinarusahan sila at pinagbabato at sinunog. Ganun yung nangyari. Ganun yung consequence nung hindi pagsunod sa Diyos at that time. Pag binabasa natin to as a Christian, tayo na nakaalam ng biyaya ng Diyos, no? Nalalaman natin, imbis na matakot tayo, instead na matakot, ang naiintindihan natin ngayon sa panahon natin. Dahil sa panahon ngayon, niligtas na tayo ng Panginoong Yesus. No, hindi tayo natatakot. Kumbaga, ang nararamdaman mo ngayon personally is talaga, natutuwa ako. Grabe na, nagpapasalamat ako kasi kung tayo nabuhay tayo ng mga panahon na yon, grabe, sa lahat ng pagkakasala natin, sa lahat ng katigasan ng ulo natin, grabe, patay kagad kapag nagkasala ka. Pero lahat yun, nung dumating na yung biyaya ng Diyos at binigay niya ang Panginoong Yesus para katubusan ang ating mga kasalanan, lahat tayo na sinners, lahat tayo na makasalanan, pag nagkakasala tayo, pwede tayong nagkaroon na tayo ng tagapamagitan sa Diyos, no? Grabe lang yung biyaya na kaya napakaswerte natin. Para tayong dahilan para hindi maglingkod, para magpasalamat, para hindi manampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus na ginawa niya. At yung biyaya na yon at yung habag na yon, samantalahin natin para makapaglingkod tayo at mabuhay tayo ng malaya at napakasaya. So, I encourage you na manalangin, lagi kayo mag-pray, especially sa mga couple, sa mga mag-asawa. Manalangin kayo kasi nasa atin lahat na yung privilege at saka yung kalayaan na lumapit sa Diyos at hingin sa Kanya yung lahat ng mabuting bagay na nilaan niya sa atin para sa atin. Hindi ba asawa ko? Tulog ka na? So, yun lang. Good night. God bless you.